Sa kaliwat ka ng impormasyon at opinyon sa ating lipunan ngayon, marami sa atin ang nalilito na kung ano nga ba dapat ang ating panigan o paniwalaan. Pero dahil mahilig tayong makisabay sa trends at issues online, ay patuloy lang tayo sa pagbibigay ng komento. Madalas, ang ating pananaw at opinyon ay naiimpluwensyahan ng mga nakikita natin sa social media, lalo na pagdating sa mga usapin sa politika at media. Sa bawat issue na inyong sinasawsawan, natanong niyo na ba ang inyong sarili kung maalam ba talaga kayo o nadadala lang sa agos at opinyon ng ibang tao? Alamin natin kung paano natin masasagot ang tanong na ito at paano maging mas matalino sa mga issue online para maiwasan na madala sa impluwensya ng iba. Dito lang yan sa MIL 101. At para mas bigyang linaw pa rin tayo sa usaping ito, ay makakapanayam po natin sina Professor Noime Siborboro Ines at Professor Michael John Duran Season ng Urdaneta City University. Good morning po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Yes, hello. Good morning. Thank you so much for being with us this morning. Ma'am Noemi, maaari niyo bang ipaliwanag sa amin kung ano po ba ang kaibahan ng pagiging informed at influence pagdating sa societal issues na madalas pag-usapan online? Yes, usually kasi kapag sinabi nating informed tayo, ayan, yung information na meron tayo ay talagang first hand. Ibig sabihin, tayo yung mismong nakasaksi, yan, nakakita ng sitwasyon. Pangalawa, yung mga hawak natin na information ay objective. This is what they call fact-based. Backup ito ng data, yan, statistics, studies, research, ganyan. At syempre, mga mahahalagang bagay. Ang susunod naman dito na isa pang paraan para matukoy na tayo ay informed ay credible dapat yung source natin. Kailangan natin i-consider yung opinion kung kanino ba galing. Kailangan natin kasing malaman na may dalawang klase ng opinion. Ito yung expert opinion at saka yung layman's opinion. Of course, kung ang nagsasalita, ang source mo ay isang expert sa isang field of expertise, ito ay talagang paniniwalaan natin kumpara naman sa layman's opinion na galing lang sa ating marites na kapitbahay, di ba? Kapag influence naman tayo, appealing to emotion yan. Madalas mararamdaman mo na kino-convince tayo para paniwalaan ang kanilang opinion and take their part. At the same time, kapag ganyan, ang nangyayari ay pupunta tayo sa opinion nila, paniniwala nila, at iisipin natin na ang atin ay mali. Ayun. Ito naman, Sir Michael, sa panahon po ngayon na laganap sa social media or yung social media mismo, the concept of it, paano po natin matutukoy kung ang layunin ng isang post ay maghatid ng impormasyon o magbigay impluwensya sa mga makakabasa nito? Thank you for that question. No, first we have to check the background of the sender. Kanino at saan nanggaling yung information na yan. We also have to check the credibility of that person, yung organization or that institution. I-check rin natin yung strategies or approaches nila para makuha yung attention natin. And at the same time, i-check natin ano ba ang intention niya for sending that message or for producing that content. If these things are checked, malalaman natin kung ang pakay nila ay mag-relay ng information or simply to influence people. Ayun. Ma'am Noemi, may mga red flags ba o indicator na dapat tandaan ng mga manonood kapag kumukuha ng impormasyon mula sa iba't ibang media at matukoy ang biases at agenda online? Sa totoo lang, marami naman. At ang unang pumasok sa isip ko ay yung memes. Ito yung mga simple images na may konti lang na text. So example dito ay mga buhay ng artista, di ba? Kung ano yung nangyayari sa kanila recently, tapos gagawa natin ng picture, lalagyan natin ng caption, pero ang totoo ay hindi naman ito yung totoong kwento. Ayan. So ingat tayo sa mga memes dahil ito yung common source of information. Pangalawa na red flag ay ang lack of sources. Ayan. They're giving a strong claim, but at the end of their post or their article, wala ka namang makikita na
reference. Saan ba ito galing? Sino ba ang nagsabi nito? Ayan yung mga isa sa kailangan din nating i-consider. Another red flag pa ay emotional language at saka sensationalism. Sa panahon ngayon kasi, napakabilis, napakadaling mag-post ng content. Lalo na kapag galit tayo, ganyan, di ba? Pag hindi tayo napagbigyan sa mga request natin, sa mga agencies, organizations, minsan umiiyak pa tayo. So since may kasamang emosyon dyan, nakukuha na natin yung opinion din ng public and they tend to forget to have the critical thinking. Ayun, nako pero dapat talaga makita ng mga ka-RSP natin na hindi lamang basta vulnerability. We should always be objective. Now, Sir Michael, paano po ba natin malalaman kung tayo ay may sariling opinion at talagang may kaalaman tayo tungkol sa isang issue? O baka nakikisabay lang at nakikisali lamang tayo sa opinion na nakararami? Tama ka dyan sa tanong na yan, no? Kasi usong-uso yan ngayon, yung mga tao, they're easily swayed by the influence of other people. Kapag makapagbigay tayo ng sapat na rason kung bakit ito yung ating pananaw o opinion, then we can say that we can form our opinions. Dapat laging tayong nagbaback up ng sapat na rason bakit ito yung pananaw natin, hindi lang sa dahil sumusunod tayo sa mayorya o nakikisunod tayo sa uso. So dapat may sapat na rason. Pero we also have to check yung cognitive bias. Yung cognitive bias, yan yung tendency ng mga tao na maghanap ng ebidensya para masuportahan yung ideya nila kahit na ano pa yung itsura o anyo noong fact na yun. Ayun. Ano ba, parang echo chamber ba yung pwede mangyari doon na kumbaga hindi ka na pwede mapasukan ng argumento ng ibang sides, no? Opo, tama ka po dyan yung sa echo chamber kasi usong-uso yan. Kahit na ano pa yung isiksik na o ibigay o iharap na fact sa'yo or other side of the coin, ay parang hindi na magbabago yung opinion mo dyan kasi parang nakafit na yung naratibo mo doon sa ebidensyang nahanap mo. Ayun. Dapat maging bukas tayo sa iba't ibang storya, iba't ibang sides ng mga claims, arguments, at iba pang mga nakikita natin online. We should be objective. Well, Ma'am Noemi, panghuli na lamang po, anong mensahe niyo sa mga tao para mas pahalagaan pa ang media and information literacy? Yes, napakahalaga niyan. Kung titignan natin, yung mga discussion natin ay nakafocus lang naman sa adult. Siguro, ang aking mensahe ay, let's start media information literacy at home. Magkaroon tayo ng conversation with our kids, kung wala pa naman tayong mga anak, our siblings, mga nakakabata nating kapatid. Magkaroon tayo halimbawa ng mga fact-checking exercises na makikita natin kung alam na ba nilang mag-check ng fact from legit. Another thing is to open the discussion to the young ones about privacy and security para habang mas maaga ay alam na nila kung paano nila ipoprotect ang kanilang privacy even without the parents, the old ones, checking what they're doing online. Ayan. Lastly, digital detox. Napaka-importante ng bagay na ito para maparatini pa rin natin na balanse ang ating buhay online at sa real life. Ayan. On that note, thank you so much, Professor Noemi Siborboro Ines and Professor Michael Duran-Cizan from Urdaneta City University sa inyong oras at sa pakipagkwentuhan sa amin tungkol sa isyong ito. Thank you so much. Ayan mga ka-RSP, sa panahon ng kuro-kuro at iba't ibang impormasyon, matuto tayong maging mapanuri at magkaroon ng sarili nating pag-unawa at opinyon. Huwag basta-basta makisabay sa agos at makisunod sa uso, lalo na pagdating sa social media.